Yan, sa mapagpalang araw po sa atin lahat. Muli, ito po si Coach Jimro. No po, at sa araw nito ay ituturo naman po natin yung tungkol sa paggamit po ng vacation mode. So mahalaga po ang vacation mode. Ito rin makakatulong po sa atin para makapasa po tayo doon sa ating processing rate o doon sa ating evaluation. So kailangan lang din po timing. So papaliwanag po natin mamaya kung paano natin gagamitin yung ating vacation mode. Kung hindi ka pa po kung bago ka pa dito sa YouTube ko po, sa YouTube channel, bago mo napapanood to, huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, and click the notification bell na rin po para updated din po kayo sa ating mga video. At siyempre, pakishare na lang din po para nang sa ganon, malaman po ng lahat ng mga seller kung ano yung mga strategy na o tutorial na binibigay po natin. Ito po ay makakatulong sa bawat seller. So ang purpose po lang natin dito ay matulungan ang bawat seller na sitaw dahil naniniwala po si Coach Jimro, ang tagumpay ni sitaw ay tagumpay nating lahat. Kapag lahat po tayong seller ay natuto at dadami yung seller ni sitaw, may possible na siya po ay maging number 1 dropshipping business sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas. Kaya tulong-tulong lang po tayo at lagi natin sinasabi, maghilaan tayo pataas, huwag tayo maghilaan pababa, hindi tayo magkakakompetensya, kundi magkakasama tayo dahil ito po ay negosyo ko, negosyo mo, negosyo po natin lahat. Kaya ngayon, sige, simulan na po natin para mai-present na natin kung paano ba gamitin ang vacation mode. Okay? Yan, okay. Ito na po yung ating i-discuss ngayon. Vacation mode. So ano nga po ba ang vacation mode dito sa ating negosyo? Ito po yung seller's vacation mode rules. Each seller is allowed to activate the vacation mode for 7 days or 7 times per month. Once either of the following condition is met, vacation mode cannot be activated again. So reaching the 7-day limit for vacation mode usage, reaching 7-time limit for vacation mode usage. So, ibig sabihin po, na kung saan sa loob po ng isang buwan, meron po tayong 7 days na vacation mode or 7 times na pwede po natin gamitin. Either pwede po natin itong hatiin, yung 3 doon sa first evaluation, yung 4 doon naman sa second evaluation. O ibaliktad lang po natin. Pwedeng sa first evaluation yung 4, yung 3 naman doon sa second evaluation. Pero siyempre po, meron po tayong strategy na tinuturo kapag vacation mode. Okay, so mamaya po i-discuss po natin yan. Tingnan po muna natin itong mga vacation mode rules. So the 3 days at the end of each month until the 3rd day of the following month are the reconciliation period for sitaw platform. During this period, you will not be able to use the vacation mode. For sellers who have enabled the vacation mode, it will be automatically disabled. Please use the vacation mode properly. So dito po sa 3 days at the end of each month until the 3rd day of the following month are the reconciliation period for sitaw platform. Ibig sabihin po nito, ang vacation mode po natin ay magi-start sa unang buwan doon sa day 4. So 1 to 3, wala po tayong vacation mode. At pagdating naman doon sa huling 3 araw, 28, wala na po tayong vacation mode. So ang tanong, paano pag merong 31? A-adjust ba yung vacation mode magiging 29? Hindi po, 28 pa rin. Ibig sabihin kahit na po meron po siyang 29, ang vacation mode pa rin po natin hanggang 27 lang. Pagdating po ng 28, hindi nyo na po yan magagamit. So, meron mga instances na sinasabi nila na yung vacation mode ay umaabot minsan ng 29 o hanggang 28 hanggang maghapon sa 28. Sometimes lang po yun dahil minsan may glitches. Pero hindi po yun nangangahulugan na nag-a-adjust po yung ating vacation mode. So, muli po ulitin po natin, no? Doon sa 1, 2, 3, first week of the month, no? 1, 2, 3, ay wala po tayong vacation mode. At doon din sa end of the month na 28, 29, 30, wala rin po tayong vacation mode kahit na po mayroon pa yung 31. Paano pag February?
So understood na po yun. Pag February, alam natin hanggang 29 lang. So magsisimula po 27, 28, 29. So 27, wala na pong vacation mode. So ganun lang po yun. Kasi February lang naman po yung hanggang 29 ang date natin. So yung 31 din, bihira lang din yan sa buong isang taon. Kaya mas lamang po yung 30. Okay? So para hindi po kayo malito na yung vacation mode, kung paano natin ito gagamitin. Kailangan po kasi natin magamit ng tama yung ating vacation mode kasi makakatulong ito para makapasa po tayo sa evaluation. So, when vacation mode is activated, all products in the store will be automatically delisted. At the end of the designated vacation period, vacation mode will be automatically deactivated and all products will be automatically relisted. Manually canceling vacation mode will result in the automatic relisting of all products. So ganito naman po dito. Ibig sabihin nito, kaya po tayo vacation mode, ito po ay temporary, naka-close po yung store mo dahil nakabakasyon ka. No, pag nakabakasyon ka, wala pong pumapasok na mga orders. So pag walang pumapasok na orders, ayan yung pagkakataon mo para i-pick up yung mga pending orders. Para nang sa ganun, yung ating processing rate ay tumaas. Mapapansin nyo rin yan kapag naka-vacation mode ka, yung processing rate mo, hindi po yan bumababa. So tumataas yan. So hanggang maabot mo yung processing rate na 55% o higit pa doon. Okay po? So ganyan po yung vacation mode. Ngayon po, halimbawa, hinati nyo po yung vacation mode nyo. Yung vacation mode mo, ginawa mo sa first evaluation, 12, 13, 14. 13, 14, 15 pala, sorry. So 13, 14, 15, ginamit mo yung tatlong vacation mode mo. Yung pag ginamit mo yung vacation mode mo ng 13, 14, 15, dapat po yan, pagdating po ng 12 midnight ng 16, no, dapat po yan i-off na. Kasi pag di mo po yan i-off, magtutuloy-tuloy po yan. Okay? So halimbawa naman, pagdating naman po doon sa huling buwan, no, yung sinasabi nating from 25, 26, 27, 27, no? 24 pala, sorry. 24, 25, 26, 27. So 4 days po yun kasi 28, wala na po tayong vacation mode. So from 24, 25, 26, 27, yan po gagamitin mo yung vacation mode mo. So diyan po, hindi mo na kailangan i-off pa yung vacation mode mo dahil nagamit mo na lahat. So automatic na po yan mag-o-on. So kahit hindi mo po yan i-off, kusa na po yan mag-o-on pagdating po ng 28. Okay po? Kaya mapapansin mo dyan, may papasok na pong product sa inyo. At pag may pumasok na product, at mapapansin nyo rin na yung inyong processing rate ay mababawasan. Kaya dapat po bantayan po natin. Kaya doon sa 28, 29, 30, 31, diyan naman po tayo muli magpipick up ng mga orders hanggang doon sa 31 na evaluation, hanggang doon sa February 1 midnight. Okay? Kasi ano po yan, di ba? 31. So yung midnight niyan, 1 na. So tapos na doon yung vacation, tapos na puro yung evaluation. So kailangan naka 55% or may 55% ka o 60%. So ang strategy po dito, kailangan po pagdating po ng 31, mas mainam po magpick ka ng order bandang alas 9, alas 10, alas 11. At tapos kailangan na maabot mo na yung evaluation na at least 60% para sigurado na po tayo na pasado sa evaluation. Pag sa end of the month, wag kang maglalagay ng evaluation na sakto sa 55%. Kasi baka biglang may pumasok na orders doon sa bago mag alas 12 ay kainin yung processing rate mo doon. Kasi na-experience ko na po yan. Kaya mas mainam kung halimbawa alas 9, alas 10 ka magpa-process, make sure na nasa 55% pataas po yan. 60, ayan, pwede yan 58, 60 o 70 o may higit pa. So yan, sigurado ka na po, pwede ka nang matulog at kinabukasan, pasado ka na po sa processing rate mo. So yan po yung mga strategy po na ginagawa po natin. So the numbers of product to be delisted cannot be less than 10. If the number of delisted products is less than 10, the system will prompt you to
either change the products or activate vacation mode. If vacation mode has reached its usage limit, only product replacement will be allowed. So, yan po, no, kasi pag, yan din po yung dahilan kung bakit tayo nagbe-vacation mode para hindi po tayo matambakan ng orders. At yung mga pending orders, yun po yung ating pipick upin. Minimum 10 products po yung pipiliin po natin. Okay? At hindi ka makakapag unpublish dyan kapag 10 products lang. So more than 10, doon ka lang pwedeng mag-unpublish, at yung more than 10, doon ka lang pwedeng mag-delete. Pero pag saktong 10 yan, hindi ka po makakapag-delete, hindi ka rin makakapag-unpublish. So kung bago ka mag-delete ng product, kailangan mo munang magdagdag ng mga products at saka mo i-delete yung mga products na ayaw mo. Okay? O kaya yung matataas na products. So bago po nyo gawin yan, contact nyo po yung inyong account specialist o kaya yung sino nag-invite sa inyo o yung referral code na ginamit nyo. Dito po sa negosyo po natin, mahirap po dito pag wala kang referral code. Lalong-lalo na wala kang napapagtanungan at yung account specialist mo minsan hindi mo alam kung sino. So kaya mahalaga po na gumamit po kayo ng referral code. Ako po, yung referral code ko, si Coach Jimro, ako po ay 100% na magkukumit sa iyo, message mo ko kung ano yung mga concern mo. At tuturuan kita step by step at magbibigay din ako ng trackers, ng tips and strategies para sa journey mo dito sa sitaw. Okay? At syempre, i-assist kita hanggang sa maipasa mo yung evaluation. So dito naman po tayo sa withdrawal. Ito po yung time frames po natin sa withdrawal. Sa withdrawal po, 3 to 5 business days upon approval, not from the submission. So malinaw po, 3 to 5 business day o kaya working days upon approval. Once na na-approve na, doon ka pa lang po bibilang ng 3 to 5 days. Okay? So hindi po nangangahulugan na 3 to 5 days ay diyan mo makukuha yung withdraw mo. Timing lang din po rito. Dito po sa experience po namin, pag nag-withdraw ka ng umaga, alas 6 halimbawa, kaya alas 6 o alas 5 ng umaga, bago man ang halian, marireceive mo na po yan. Papasok yan sa alas 9, alas 10 ng umaga. Pag nag-withdraw ka naman ng bandang alauna, marireceive mo naman yan bago mag alas 3. Okay, so kaya po may 3 to 5 days kasi wala po tayong weekdays. O pwede ka pong weekend. Pwede ka mag-withdraw sa weekend pero expect mo papasok na po yan ng Monday. Kung halimbawang holiday pa po, so after holiday na po papasok. Kaya po may time frame po tayo na 3 to 5 business days. Okay? So para lang po malinaw. Pero pag weekdays, mabilis naman pong pumapasok yung ating mga withdrawal. So ito naman po yung sa offline recharge. 24 hours once received. If it is still pending, meaning amount is not yet received on the account. Possible reason, banking, outside of our control, troubleshooting, repair on the email sent before resubmitting. So dito po, yung offline recharge na to, gamit po nito yung bank account ni Sitaw, BDO po yon. So tayo po kasi naka-tie up sa BDO. So yung bank account ni Sitaw, nandun po yan sa inyong mga sa may wallet na makikita. So, i-click nyo lang yung offline recharge, lalabas po yan, may Union Bank, at meron din po tayong BDO. So, mamili lang kayo doon kung saan nyo yan di-deposit. Once na na-deposit nyo po yan, i-screenshot mo lang. Pag na-screenshot nyo na po yung na-screenshot mo na, at pwede mo na yung i-proceed doon, ilagay mo yung amount, no, magkano i-recharge mo, at upload mo yung in-screenshot mo. At syempre, yung transaction number para hindi po ma-refuse. Okay? Pag sa online naman, real time but sometimes may take 5 to 10 before reflecting. So might take an hour from CoinsPH channel, possible error. If no funds reflected after 24 hours, check details. Usually it's customer error. If details are correct, gather email request by TL support. So makita po natin dito na dito po sa online recharge ay madali lang. Real time po rito, lalo pag gamit mo yung GCash. So, gamit yung Paiso, pwede rin po yan. Ibig sabihin, Paiso, pag clinic mo yan, pwede ka rin doon mag-deposit sa mga bangko. No? Sa bangko, pwede ka mag-transfer dyan para dito sa i-recharge mo kay Sitaw. Pero napakabilis po kapag GCash lang, real time po, matatanggap na rin po. Okay, dito naman po tayo sa delivery. Sa delivery po,
once na na-process mo na yung product, no, na-process mo na yung product from mula dun sa customer, binigay mo na, inabunuhan mo na sa supplier yung order ng customer, ayan po ipaprocess na ni Sitaw. So expect mo once na na-confirm yan, 10 to 15 days, calendar days, ay babalik na po yung pera mo after nung 3 days after sales. So meron pa po tayong 3 days after sales. So 10 to 15 days nangangahulugan na hindi naman po sakto, minsan po lumalagpas yan dahil drop shipping po tayo. Sometimes meron lang pong delay. Pero hindi naman po yan, maximum 20 days na po yan. Bihira na po yung lumalagpas pa doon. Okay? So minsan sa experience po namin, papakita ko mamaya sa inyo na kung saan bumabalik po yung mga nadi-deliver yung product 13, 14, minsan may nadi-deliver din siya ng 12 o mas maaga pa doon. At meron din minsan maabot ng 16, 17 hanggang 20 days. Diba? So, okay lang po yon. Then after that, 3 days after sale, babalik na po from your pricing money to wallet balance. Okay? So, ito po, papakita ko rin po sa inyo yung ating dashboard para makita nyo kung paano mag-withdraw, mag-recharge, at kung paano rin yung pagdi-deliver ng product para makita nyo rin. At yung paglipat nito from pricing money to wallet balance. So sa susunod na video, ayan naman po yung ituturo natin. So muli po, wag nyo pong kalimutan kung wala pa kayong referral code, be your own boss, join us now and become a seller. Yan po, pwede po kayong maka-join sa Team Jimro. Yan po yung aking referral code, Coach Jimro. Gamitin nyo lang po yan at pagkagamit nyo po yan, pag naka-register na kayo, mag-message lang po kayo sa akin para ma-assist ko at ako po ang magiging personal mentor nyo. At kapag kayo po ay gumamit ng aking referral code, bibigyan ko po kayo ng libreng Excel tracker na kung saan yung Excel tracker na to ay magmo-monitor nyo yung paglabas, pagpasok ng yung pera, magmo-monitor mo yung pag-delivery ng product mo. At syempre yung ating tips and strategies. Sa tips and strategies naman, may kasama po yung planner at bibigay po natin yan through ebook. Ebook po yan. So, bibigyan ko po kayo yan. At syempre, yung banner po natin. So, pwede kayong mag-request at igagawa ko po kayo ng banner. Para na sa ganun, meron po kayong maipost sa Facebook o kung saan man para ma-promote po natin si Sitaw. So, tulong-tulong lang po tayo. Lagi ko pong sinasabi na kapag naging successful si Sitaw, magiging successful po tayo. So, maghilaan po tayong pataas o tayo maghilaan pababa. At lagi nating isipin kung paano tayo makakatulong sa ating kapwa. So, huwag niyo pong kalimutan dyan mag-like and subscribe and click the notification bell na rin po para nang sa ganon ay lagi kayong ma-update dito po sa aking video. So sa susunod po, ituturo naman po natin kung paano mag-withdraw, paano gamitin yung vacation mode, at paano rin po yung ating yung delivery na 10 to 15 days. So sa dashboard po mismo natin yan ituturo. So yun lang po. Maraming salamat po. God bless.